O tissue. Inilapag ni Ino ang isang kahon ng tissue sa harap ni Maria. Sakalang ito umupo sa kabilang dulo ng sofa na kinauupaan niya. Dahan-dahan lang ang iyak, Ria. Excuse me, it's Iya, not Ria. How many times do I have to remind you? Nainis sa tanong niya. O siya, Iya na kung Iya. So Iya, dahan-dahan ang iyak at baka lumuwa ang mga mata mo. Inartahan pa nito ang pagbanggit sa palakyaw niya. Kumuha siya ng tissue mula sa lalagyan. Sinangahan niya iyon, saka ibinato kay Ino. Nangiinis ka pa. Iyo ka talaga. Tila diring-diri na inilagay nito sa isang tabi ang tissue na ibinato niya. At hindi kita iniinis, pinapatawa kaya kita. Ba't mo ako pinapatawa? Nakakatawa ba nangyari, ha? Ikaw kaya ang isplitan ng jowa at ang ibigay na rason sa'yo ay makabagbagong damdamin the magic is gone. Tingnan ko lang kung matutuwa ka. Gigil na sikmat ni Iya. Kung sa bagay, nang nagdaang mga araw ay gigil siya sa lahat ng tao at bagay. Side effect siguro iyon ng paghiwalay nila ni Troy. Tuwing maaalala kasi niya ang rason ay binigay nito kaya ito naghiwalay ay umiinit ang ulo niya. The magic is gone? Ano bang relasyon nila? Harry Potter movie, kaya napakahalaga na may magic. Parang mas scary pa niya kung nalaman niyang may iba itong nagugustuhan o kaya yung nagtututime ito, kahit pa yata ang nakabuntis ito. Sa tingin niya ay mas malalim na rason ng mga iyon kaysa iyong nawala raw sa magic. Humingi ka kaya kay John Lloyd? Iyon ang sinabi niya rito bago niya ito nilayasan ng araw na nakipaghiwalay ito sa kanya. Nang makasakay siya sa taxi ay pinadalhan pa niya ito ng text message. If you don't need me in your life, the feeling is mutual. Iyon mismo nakalagay sa message niya. Gigil na gigil siya dahil pakiramdam niya ay napakababaw lang ng pagtingin iniukol nito sa kanya, samantalang siya ay bigay todo sa pagmamahal dito. Nangangarap na siya ng kasal at nagbibilang na rin ng kung ilan ang magiging supling nila. Pagkatapos the magic is gone, ang ibabanat nito sa kanya. Visit. Pero mas mabuti pa noon na nagagalit at nabubwisit siya kaysa ngayon na nagsing-in na sa puso niya ang masakit na katotohanan. Nawala na si Troy sa buhay niya. Na mga sandaling iyon ay gusto niyang maglupasay sa sakit na nararamdaman niya. Lagpas 2 linggo na silang naghiwalay ni Troy. Kahit paano ay nababawasan na ang sama ng loob niya sa mga crying session niya kasama mga girlfriend niya. Ngunit ang natira niyang sama ng loob ay kailangan niyang maiiyak kay Ino, kaya tinawagan niya ito. And like the true friend that he was by her side in an instant. Matagal na nilang nilinisan ng San Miguel, pero hindi sila nawala ng komunikasyon ni Ino. Lumipat ang pamilya nito sa Maynila mula na magkolehiyo ito. Na makagraduate siya ng high school, ay sa Maynila na rin siya nag-aral at nag-transform. Na Iya ang palayaw niyang Isay. Ang mga magulang niya ay sa Maynila na rin naninirahan dahil na destino na ang daddy niya sa head office ng pinapasukan nitong manufacturing firm. Umuwi na lang sila sa San Miguel para bumisita sa mga kamag-anak at tuwing may mahalagang okasyon, lalo na tuwing pista. Kaugalian na nila iyon taon-taon. Information technology ang kinuha niyang kurso at kasalukuyan ay nagtatrabaho siya sa isang multinational computer firm. Doon niya nakilala si Troy kaya ngayon ay doble pasakit ang papasok niya roon araw-araw. Nahihirapan siyang magpigil ng damdamin lalo na tuwing makikita niya ito ay hindi niya matukoy kung ano ang gagawin niya rito. Kung susugurin niya ito ng yakap o sasampalin ng malakas. Mas okay naman na tawanan mo ng pinagsasabi ng gunggong na yun, di ba? Balik sa kanya ni Ino. The magic is gone? What a lame excuse. Para hindi siya lalaki. Tell me. Bading ba siya? Hindi naman. Ano ka ba? Instinctive ang pagtatanggol niya dito. Saglit yatang nalimutan ng puso niya na hindi na ito kanya. Nang maalala niya iyon ay napahagulhol na naman siya. Tumigil ka nga riyan. Para kang bakang kinakatay. Huwag mong iyakan ang ganyang isang taong hindi naman maituturing na kawalan sa'yo. Mababakas ang inis sa boses nito. Ewan ko sa'yo. Tinawagan kita dahil kailangan ko ng dadami sa akin. Tapos ganyan ka. I hate you. Huh? Drama queen ka talaga. Lalo siyang nag-alboroto. Halika nga rito, sabi nito ngunit ito na ang umisod palapit sa kanya. Alam mo friend, hindi lang alam ng kulugong yun kung anong nawala sa kanya. It's his loss, not yours. I mean ngayon pa nga lang receding hairline na siya.
Paano pa kapag 30 plus na siya? Baka daig pa niya ang kabundukan ng benggit na kinakaingin. At ang abs ha? Naku naman, walang-wala kay Alger. As in wala akong nakita. Sa lagay na yun nag-gym pa kamo siya. Sinong trainer niya? Dapat hampasin ng barbell. Yabang mo. Sinuntok niya ito sa tiyan. Kung sa bagay, may ipagyayabang ito. Matigas ang parteng sinuntok niya. At dahil ilang beses na niya ito nakasama mag-swimming, ay alam niyang flat na flat din iyon. May sumisili pang pandesal sa tagiliran. At least, hindi ko kailangang pagkagustusan yan. Itinaas pa nito ang t-shirt na suot nito. Hayan, pagpistahan mo. Baka hindi ka pa nakakahawak ng ganyan dahil sa jowa mo. Naku, parang mamon. Sinikmuraan uli niya ito pero mahina lang sa pagkakataong iyon. Batid niyang pinapagaan lang nito ang loob niya. Come on friend, I'm just trying to make you realize how silly it is to cry over that guy. Hindi siya kawalan. I know that, pero syempre minahal ko siya. Umaasa ako, nangarap. But look what I got. Paano kung wala nang magmahal sa akin? Napasigok siya. Ingundod kaya kita sa isang platitong mani na pulutan natin. Sa lahat ng may pulutan, tayo parang hindi naman umiinom. Malalasing ba tayo sa Tanduay Ice at Sunmig Apple? Kahit yata magpakalulod na ako sa mga yan, hindi ako tatamaan. Nakikiinom ka na lang, nagrereklamo ka pa. Hirit niya. Sayan lang ang kaya kong inumin. Okay, then drink up. Kinuha nito ang boteng sumisimsiman niya kanina. Iniumang nito iyon sa labi niya. Lumagok naman siya. Matapos siyang painumin ay tinitigan siya nito. Mukhang tinamaan na siya dahil namumungay na mga mata niya sa ginawa nito. Itinatanong mo kung may magmamahal pa sa'yo. Sus, taong to. Oo naman, marami. Yang ganda mong yan. Hinampas niya ito sa mukha. Aray ha, reklamo nito habang sapo ang ilong. Ikaw na ngang pinupuri, ikaw pang mapanakit. Inuuto ka mo. Hindi kita inuuto, promise. Ito ang itatak mo sa kokote mo. You deserve someone better than that wimp. And one of these days, that someone will come along and sweep off your feet. Kapag dumating na ang araw na yon ay mahihiya ka pa sa sarili mo sa inaasta mo ngayon. You'll be asking yourself, why did I ever pine for such a loser? Sumandal si Iya sa dibdib nito. Noon niya nawari kung bakit sa kabila ng pagkakaroon niya ng maraming kaibigang babae ay dito siya mas komportable maglabas ng sama ng loob niya. Aside from their long history as friends, he seemed to know exactly the right words to say. At kung magsalita ito ay parang totoong-totoo ang mga sinasabi nito. Hinagod-hagod nito ang mga braso niya at hinagka ng tutok ng ulo. Kaya tama ng drama ha. Alam mo naman na mahina ako sa ganito. Kung hindi nga lang kita kaibigan mula pa nung pareho tayong uhugin, hindi ko kakayanin ng papel ng pagtayo at taga-alo mo. Hindi ako pang MMK no? Kaya nga swerte-swerte ko at kaibigan kita. Sinserong pahayag niya. Thanks Ino for being such a dear, sweet friend. Tama na't baka maiyak pa ako. Biro nito. Lalo niyang isiniksik ang sarili sa dibdib nito. She meant what she said. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya at naging kaibigan niya ito. Mabait, maalalahanin at malambing ito. Mabuti na rin siguro at nasa murang edad nila noon ay tumimo na sa isip nila ang paniniwala na mas mabuting maging magkaibigan lang sila dahil iyon ang mas tumatagal. Naalala pa niya ang sinumpaan nila sa lilim ng punong mangga. Ang taimtim na pangako na nagmamahalan sila pero bilang magkaibigan lang at hinding-hindi hihigit pa roon. They had only been kids when they made that promise but until now, she could still see the wisdom behind that promise. Tama si Tita Gracia, mas madali maghanap ng jowa kaysa sa best friend. Feel na feel niya iyon tuwing kailangan niya ng matipon ng mga balikat na iiyakan at maskuladong dibdib na masasandalan. Tisyo pa? Iniumang sa kanya ni Ino ang kahon ng tissue. Umiling si Iya. Sa t-shirt mo na lang ako sisinga. Napangiti siya ng bahagya. She was feeling so much better already. Ew, bulalas nito pero hindi niya itinulak palayo. Sana wala kayo ni Helen sa date ng tawagan kita. Noon lang niya naisip na baka napanira na siya ng moment ang lalaki. Wala na kami ni Helen. Napaangat ang ulo niya mula sa masarap na pagkakahimlay sa dibdib nito. Wala na? Di ba 2 months pa lang kayo? So,
Kung sa bagay, nagulat pa ako no, kung magkapalit-palit ka nga ng girlfriend, para ka lang nag-aahit. Naman, you make it sound like I'm an ass. Bakit nga ba kasi? Ang prinsipyo ko kasi, if it doesn't feel right, bakit pa patatagalin? Sa ilang babae naging girlfriend mo, none of them felt right? Sad to say. Ang choosy? Hindi naman. Hindi ko palang siguro nakakasalubong yung para talaga sa akin. But I have a feeling that when I do met her, sparks will fly like fireworks. Mangyayari pa kaya yun? Oo naman, sure ako dun. Basta ikaw ang best man ha? Ugok, hindi ako mukhang lalaki. Lalaki ba dapat talaga? Basta kasama ka sa wedding entourage. Ikaw rin kapag ikinasal ako, kasama ka sa entourage. Iyon kung ikakasal pa nga ako. Enough already. Naglaps na yung grace period pero mag-emote. Inakbayan uli siya nito. Kalimutan mo na si Troy. He is so not worth it. And whenever you need me, I'll be there. Tatandaan ko yan, Michael Jackson. Sabi niya na ikinatawa nito. He did move on from the painful experience. At least, that's what she kept telling herself. Kahit paano'y nabawasan na ang tila pinungkurot sa dibdib niya tuwing makakasalubong niya si Troy. Kahit na nagkaroon dito ng bagong girlfriend at nakita niyang magkasama mga ito, ay hindi siya nakakulong sa cubicle ng banyo at umiiyak ng umiiyak. Para lang may padal na humampas sa dibdib niya, pero kaya niyang sakit. Hindi niya yun ikamamatay. Inuulit-ulit na lang niyang parang mantra ang sinasabi sa kanya ni Ino that Troy was so not worth it. Nakatulong iyon ng malaki. Naging busy na si Ino ng mga sumunod na araw at linggo kaya hindi na nila na-update ang isa't isa sa mga nangyayari sa buhay nila. Hindi tuloy niya nabanggit dito sa pinag-a-applyan siya sa isang IT firm ng pinsan niya na nasa Singapore. In-interview siya via Skype at pinag-submit ng karagdagang requirements. Pagkalipas ng ilang linggo ay natanggap niya magandang balita. Hired na siya. All her requirements were ready so she just needed to tie up some loose ends and she could live. Hindi nakadalo si Ino sa despedida party ni Iya na inihanda ng mga magulang niya. Nang idinaos kasi iyon ay nasa Cebu ito. Kasama ito sa grupo na namamahala sa pagpapatayo ng malaking resort hotel doon. Nag-chat na lang sila at nagpaalam sa isa't isa via webcam. Masyadong fast-paced ang buhay sa bansang pinagtatrabuhan niya. Halos hindi siya makagulapay. Habang naroon siya sa Singapore, ay binalita sa kanya ni Ino na palaki na ng palaki ang mga proyektong hinahawakan nito. Sobra naging abala na rin ito, kaya sa paglipas ng mga buwan ay padalang na ng padalang ang komunikasyon nila, hanggang sa tuluyan na iyong nagputol. Taliwas sa sinabi ni Ino noon, hindi na uli siya na in love. Bukod sa masyado siyang abala ay parang iniiwasan din niya mangyari iyon. Palagi niyang sinasabi sa sarili na hindi pa siya handa. Hindi na niya namalayan ang 2 taon na ang lumipas mula nang mawalan di umano ng magic ang relasyon nila ni Troy. Hindi niya alam kung kailan siya magiging handa uli na magmahal. Tita Tina, pili ni Iya ng mabutang online ng Facebook ang babaeng itinuring niyang ang nanay ni Ino. Nag-set up sila ng video call at hindi niya napigilang mapasigaw sa tuwa sa harap ng webcam. Uy, ang ganda-ganda mo ngayon sabi nito. Ibig pong sabihin tsaka ako dati? Biro niya. Tagal na naman batang to, hindi pa rin nagbabago. Pulos ka pa rin kalokohan. Kayo rin po tita, hindi nagbabago. Parang ang lalo kayo bumata. Malakas na tawa naging tugon nito. Ikaw ang nagbago ng sobra. Beauty na beauty ka na ngayon. Hindi naman po masyado, medyo lang. Siya naman ang tumawa. Teka po, kamusta na si Ino? Aba hindi pa kayo nagkakabalitaan? Hindi na nga po matagal na. Bising-bisihan din yata siya. Sinabi mo pa, kumpirma nito. Kung saan na siya pinapadala ng kumpanya nila At kung ganyang hindi pa kayo nagkakabalitaan, ay hindi mo pa siguro alam na may girlfriend siya. Parang excited sa pagbabalita sa kanya. Ano naman ho ang bago ron? Lagi namang may girlfriend si Ino Ang bago, matagal na sila. Lagpas 1 taon na. Talaga? Namilog ang mga mata ni Iya. Para sa iba siguro ay hindi pa matagal ang lagpas 1 taon. Pero base sa track record ni Ino, katumbas na iyon ng 1 dekada. Aba, mukhang seryoso na Mukha nga. Kaya nga rin sabi sa sobrang busy si Ino, masyadong persigido sa trabaho. Gusto raw niyang may sariling bahay na siya kapag lumagay na siya sa tahimik. May balak na? Ibig sabihin,
Para nga. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.